Hello guys! Welcome sa final episode ng ating video series na step-by-step promotion guide from QS to FAQ. Ngayong last episode, sasagutin na natin ang pinakamadalas na tanong ng mga guro tungkol sa promotion at reclassification. Straight to the point, malinaw at based sa DepEd guidelines na DepEd Order No. 20 Series 2024 at DepEd Order No. 24 Series 2025 at sa iba pang official references. Kaya naman, tara simulan na natin! Parehas nga ba ang reclass at promotion sa natural vacancy? Hindi po parehas. Ang promotion via natural vacancy ay ang pag-angat sa mas mataas na posisyon, halimbawa Teacher 1 to 2 or Master Teacher 1 to Master Teacher 2 kapag may bakanteng item. Ito ay isinasagawa ayon sa DepEd Order No. 20 Series 2024 o ang Guidelines on the Recruitment, Selection, and Appointment to Higher Teaching Positions. Dito kailangang dumaan ang aplikante sa ranking process na kinabibilangan ng comparative assessment procedures. Samantala, ang reclassification ay nakasaad naman sa DepEd Order No. 24 Series 2025 kung saan tumataas ang salary grade ng guro batay sa kanyang merit, performance at qualifications kahit walang bakanteng item basta merong funding para sa kanya. Sa madaling sabi, promotion via natural vacancy may bakanteng item at dumadaan sa ranking process. Sa reclassification, walang bakante pero tataas ang salary grade mo at position mo once na qualified ka. I-add ko na rin guys na sa natural vacancy, pwede ka lang mag-apply dito kung ikaw ang next in rank sa position na yon. Ibig sabihin, kung may bakanteng Teacher 3 at Teacher 1 ka pa lang, kung may kalaban na Teacher 2, medyo mahihirapan ka na makuha yung Teacher 3 item kasi ang next in rank ay Teacher 2. Pero kung magwa-wave yung Teacher 2 at sasabihin niya na hindi siya magpapapromote to Teacher 3, dun ka lang magkakaroon ng chance na mapromote from Teacher 1 to Teacher 3. Kasi may rule na next in rank position ang promotion through natural vacancy. Ano ang pagkakaparehas at pagkakaiba ng proseso ng reclassification at promotion through natural vacancy? Ito yung pagkakaparehas nila. Magkapareho ang proseso ng comparative assessment procedures tulad ng nakasaad sa dalawang memoranda. Parehong kailangan na ma-meet ng aplikante ang qualification standards ng Civil Service Commission at maipakita na pasado sa QS or Qualification Standards under performance rating ng IPCRF. Sa madaling sabi, parehong nakabatay sa merit, performance at qualifications ng guro ang reclass at natural vacancy promotion. Ito naman ang kanilang pagkakaiba. Sa promotion through natural vacancy, kapag may bakanteng item at ikaw ang top 1 sa rank, malaki ang posibilidad na ikaw ang maa-appoint. Maliban na lang kung may ibang aplikante na nakitaan ng mas mataas na merit ng approving authority aside from rating ninyo. Ang mahalaga dito, sigurado na ang item kapag naaprubahan ang appointment mo. So, hindi ka na maghihintay ng funding dahil meron ng item talaga. Sa reclassification naman, walang bagong item. Ang kailangan, maghintay ka ng funding allocation bago maaprubahan ang pagtaas ng iyong salary grade or position. Kahit ikaw ang top 1, hindi ibig sabihin na agad-agad ay marereclass ka na. Depende pa rin ito sa pondo. Dagdag pa rito, sa reclass, kailangan mong magpasa ng reclassification form for teaching position or RFTP. Wala ito sa natural vacancy promotion. Dito, iisa-isahin ang mga IPCRF indicators na kailangan mong maipakita para sa target position mo. So, kailangan ma-meet mo lahat ng mga nakalagay dito or else madi-disqualify ka for reclass. Next, ilang step ang isang teacher na pwedeng ma-reclass. Ayon sa DepEd Order No. 24 Series 2025, Ang maximum na pwedeng i-reclass ay hanggang 3 salary grades mula sa kasalukuyang posisyon.
Depende sa resulta ng comparative assessment at available funds. Halimbawa, kung ikaw ay Teacher 2, salary grade 11, maaari kang ma-reclass hanggang Teacher 4, salary grade 13. Basta pasok ka sa qualification standards at makakuha ka ng at least 50 points sa comparative assessment at may available na pondo. Makikita rin dito sa DBM Circular No. 1 Series 2025 kung saan malinaw dito na ang Teacher 1 ay pwedeng ma-reclass hanggang Teacher 4, Teacher 2 hanggang Teacher 5, Teacher 3 hanggang Teacher 6 at iba pang positions. Makikita sa mismong table ng DBM circular na ito yung mga tatlong salary grade limitation na tinutukoy ko. Ibig sabihin, hindi pwedeng lumampas sa tatlong hakbang or 3 steps mula sa iyong kasalukuyang salary grade ang iyong reclassification. Naaayon din ito sa DepEd Order No. 24 Series 2025. Dito nakalagay na walang guro ang maaaring tumalon o laktawan ang isang career stage. Kaya halimbawa, kung ikaw ay Teacher 1, beginning teacher, hindi ka pwedeng direktang ma-reclass sa Master Teacher 1 dahil malalampasan mo ang career stage 2, proficient teacher. Sa madaling sabi, 3 salary grades lang po ang maximum na pwedeng ma-reclass ka at kailangan dumaan ka sa bawat career stage ayon sa DepEd Career Progression Framework. Kailan pwedeng mag-apply ng reclass? Kapag may call for application mula sa Division Office at pasok ka sa qualification standards, pwede kang mag-apply na ng reclass. Kapag handa ka na at na-sure mo na na-meet mo ang qualification standards, ilaban mo na para sa comparative assessment. Mag-apply ka na agad. Nakabase pala itong call of application na binanggit ko sa bahaging ito ng memo, kung saan office mismo ng superintendent ang magbibigay ng memorandum for the reclass application. Hindi na katulad dati na kung gusto mong magpa-reclass from Teacher 1 to Teacher 3 using your master's degree or masteral units, ay magpapasa ka na lang. Dito po ay hindi. Talagang may organized application process at doon sa schedule na nakalagay sa memo ang time na pwede kang magpasa. Kaya dapat aware ka sa mga nire-release na memorandum sa iyong division office. Pwede pa bang magdagdag ng documents, halimbawa NCOI MOVs, sa mismong ranking? Hindi na pwede. Ayon mismo sa DepEd Order No. 20 Series 2024 at kahit sa isa pang order na DepEd Order No. 24 Series 2025, nakasaad sa bahagi ng submission and receipt of application documents na lahat ng dokumento ay kailangang maisumite on or before the set deadline na nakasaad sa SDO Memorandum or Call for Applications. Kung kulang pa nga ang iyong mandatory documents, maaaring hindi ka maisali sa pool of official applicants. Halos disqualified ka na sa puntong yan. At malinaw na nakasaad sa Section 8 ng nasabing orders na no additional documents shall be accepted after the set deadline. Ibig sabihin, hindi ka na maaaring magdagdag ng kahit anong MOV, NCOI o supporting documents pagkatapos ng itinakdang deadline. Kaya naman, tip ko sa inyo, siguraduhin kompleto, verified at properly labeled ang lahat ng iyong documents bago ang submission para maiwasan ang disqualification or non-inclusion sa ranking. O kaya naman, mababa ang NCOI points mo dahil kulang nga ang naibigay mong MOVs. Kaya dapat kumpletuhin mo na. Dapat ba walang satisfactory sa IPCRF for the last 3 years? Oo, sa reclassification dapat wala. Kailangan ay very satisfactory or outstanding ang ratings mo sa huling 3 taon. Para naman sa promotion through natural vacancy, hindi ito istriktong requirement kasi wala namang nakasaad sa memo. Basta pasok ka sa qualification standards at may sapat na puntos ka sa ranking ay pwede ka. Makikita natin sa bahaging ito ng reclass memorandum na kailangan na at least VS lahat ang other indicators natin. So, ibig sabihin kung may isa kang S na indicator, hindi ka na makakwalify. Ipinapakita rin dito na kailangan ay at least VS din ang overall rating natin sa ating IPCRF. Ang clear ay kapag Teacher 4 to Master Teacher 5, kailangan lahat ng IPCRF rating mo for the last 3 rating periods ay VS talaga. Original ba dapat ang mga dokumentong ipapasa?
Hindi. Yung letter of application mo ang dapat original. Pero ang mga importanteng dokumento tulad ng diploma, TOR at certificates ay dapat authenticated copies lamang. Para sa mga NCOI MOVs mo, scan mo na lang sila or i-photocopy para sure na may kopya ka pa rin na matitira. Hindi kailangang isubmit ang mga original copies dahil may certificate of veracity and authenticity kang pipirmahan na nagpapatunay na totoo ang lahat ng mga isinumite mong kopya. Pero advice ko lang din na kapag assessment time na, bring all your original documents. Kasi kino-confirm din nila lahat ng yan para ma-sure na valid at authentic ang mga sinubmit mo. Kailangan nga ba talaga na within the identified school year kung saan lumabas ang objective sa IPCRF, dun ka rin kukuha ng MOVs para sa NCOI? Ang sagot ko dyan ay, oo, para sigurado. Mas mainam kasi kung ganyan. Although wala namang nabanggit sa memo na strictly na ganito talaga, na kung saan lumabas yung objective sa school year na yon, dun din ang panggagalingan ng MOV mo. Pwede ring mag-deviate ng taon siguro since ang logic ay kahit sa anong school year, pwede namang ginagawa mo talaga yung program or activity na yan even without the indicator in the IPCRF telling you to do that. But then, tulad ng sabi ko, oo, para sigurado. Kasi marami ng teachers ang nagsabi sa akin na hinahanap talaga ng mga assessors nila yung mismong school year. Kaya naman, advice ko na mag-stick na lang tayo sa school year kung saan lumabas yung indicator. May list pala ng MOVs na ganito sa ating NCOI product. Inisa-isa ko talaga at hinanap ko kung kailang school year lumabas yung mga indicators sa NCOI for comparative assessment. Pero kung may pagkakaparehas ang indicator sa iba't ibang school year, maaari pa rin na kahit saang school year ka siguro. Paano at kailan ang demo, annotation at interview? On the spot po ang mga ito sa mismong ranking schedule. Although may chance na online ang demo, annotation at interview dahil nakasaad yan sa memo, pero talagang may scheduled date kung saan tayo ay magde-demo. Tapos, pasasagutin tayo sa annotation form within 2 hours at isusunod ang interview to confirm yung mga MOVs na sinubmit natin sa NCOI. Pwede ka pa bang ma-disqualify or ma-DQ sa comparative assessment? Oo, sa reclass man o natural vacancy promotion. Kailangan mong makakuha ng minimum of 50 points sa comparative assessment result or CAR para magkaroon ng chance na ma-promote. Kung mababa sa 50, automatic na disqualified ka para sa cycle na yon. Applicable ito sa reclass at natural vacancy. Nag-e-expire ba ang education, training, experience at NCOI MOVs? Education, walang expiration basta accredited ng CHED ang school mo. Sa training, dapat within the last 5 years at relevant sa kasalukuyang position ang mga trainings mo. Dapat din na hindi mo pa nagamit yung training sa last promotion mo. Experience naman, hindi din siya nag-e-expire, nadadagdagan lang habang tumatagal ka sa current position mo. And then, for NCOI MOVs naman, sa last 3 school years ka lang pwedeng kumuha ng MOVs mo. Kahit hindi mo pa yan nagamit, kahit research mo pa yan, community program, kung hindi siya pasok sa last 3 school years, hindi mo na siya pwedeng gamitin. Paano kung hindi ka na-reclass kahit nakapasa ka sa qualification standards at may 50 points ka sa comparative assessment? Huwag kang mag-alala dahil sigurado pa ring mare-reclass ka at hindi mo kailangang mag-apply ulit para sa susunod na cycle. Ayon dito sa DepEd Order No. 24 Series 2025, nakasaad na the career for a particular position shall be valid until exhausted. All remaining candidates in the career who meet the 50-point cut-off score but may not be accommodated for reclassification for the current fiscal year due to limited funding shall be prioritized for reclassification in the next fiscal year. They shall be considered in the queue and shall not be required to undergo the assessment process. The reclassification of their positions shall be processed before all other new applicants can be reclassified.
Ibig sabihin kung nakasali ka na sa career o yung listahan ng mga pwedeng ma-reclass at hindi ka na-reclass this year, huwag ka nang mag-alala dahil automatic ka nang kasali sa listahan sa susunod na fiscal year. Hindi mo na kailangang sumailalim sa comparative assessment ulit at hindi ka pwedeng maunahan ng mga bagong applicants na nakapasa for reclassification dahil ikaw ang in the queue. Hindi ba't napaka-motivating ng bahaging yan ng memo? Kaya naman kung may call for application na sa division ninyo, i-grab mo na agad ang pagkakataon na magpasa ng reclass application. Dahil kahit hindi ka mapili agad sa unang batch, ikaw naman na ang susunod na bibigyan ng pagkakataon sa sandaling may available na funding. Remember, pwedeng quarterly din ang pagdating ng funding. Kaya naman kahit alam ko na busy ka ngayon, nahihirapan ka, nalilito ka pa, i-try mo na yan kasi baka mamaya ikaw na pala yung isa sa mga makaka 50 points, di ba? Hindi man ikaw yung highest pero basta naka 50 points ka, di pasado ka na at may chance ka nang mabigyan ng reclass next year kung hindi man ikaw ang ma-prioritize ngayon. At yan mga ka-Teching Teacher ang mga frequently asked questions tungkol sa promotion at reclassification. Sana mas malinaw na ngayon kung paano mapaghandaan ang inyong career growth sa DepEd. Salamat sa pag-abang at pagsama sa akin dito sa 7 episode na pinamagatang Step-by-Step Promotion Guide from QS to FAQ. If you miss one of our episodes, you can get back to them in the playlist para mas malinaw sa inyo ang steps ng promotion. Para sa mga gustong mag-avail ng NCOI Ultimate Guide, narito ang ilan sa mga sample contents ng ating digital products. Tulad ng sinabi ko, meron na tayong update sa ating product kung saan naglagay na ako ng official list ng MOVs based from the 3 school years ng ating IPCRF. Sa mga dati nang nag-avail, in-update ko na po ang link na napunta sa inyo kaya better check it out. Kung bago ka lang din dito at gusto mong mag-avail ng ating product, mag-message ka lang po sa ating FB page na Teching Teacher. Ngunit malinaw kong sasabihin, hindi po ako nagbebenta ng pre-made MOVs dahil naniniwala po ako na lahat ng mga yan ay na-achieve at nagawa na natin. Kung hindi nyo man yan nagawa ng proper documents, siguro kausapin ninyo ang mga raters at head ninyo para makapag-get back kayo sa date kung saan na-accomplish nyo, ngunit hindi lang kayo nakapagpapirma ng mga documents. Paalala pala mga moms and sirs, mag-ingat kayo sa mga fake accounts at scammers. May ilan na mga nagnanakaw ng files ngunit kulang, hindi updated at kadalasan hindi talaga sila makakasagot kung may problema sa mga files na binebenta nila. Ang pinakamagandang gawin ay kapag napansin ninyo na robot account ang kausap ninyo, wag na po kayong mag-avail or mag-chat sa kanila dahil ang mga yan ay robot lamang at hindi talaga makakasagot kahit anong complaint ninyo at kahit nakabayad pa kayo sa kanila. Kaya naman hinihikayat ko rin kayong maging mapanuri at huwag suportahan ang mga ganyang robot accounts. Mas mabuti na lang kung i-report natin sila kung napansin natin na something is wrong sa kanilang mga postings para maiwasan ang pagka-scam ng iba pa nating mga kasamahan. Kung interesado ka dito po sa Teching Teacher, sigurado kayong legit, updated at handang tumulong sa inyong mga queries para sa promotion journey ninyo. Kaya mag-PM lang po kayo sa ating FB page na Teching Teacher. Don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang teacher guides, PPSC tips, at IPCRF PMES updates. This is Teching Teacher reminding you, ang tagumpay ay bunga ng sipag, disiplina, at dedikasyon. Kita-kits sa next video natin, asahan ninyong pag-uusapan natin ang bagong memo about sa PMES. Happy Teching Day!